Ang kababaihan ang simbolo ng paglikha o creation. Ang mga sinaunang sibilisasyon bago pa pumasok ang Kristyanismo ay matriarchal. Para sa kanila, nag-ugat ang buhay dito sa mundo mula sa kababaihan. Dahil ito ang simbolismo ng life force. Dito nag-umpisa ang lahat ng buhay. Kaya nga, ang tawag natin sa ating planeta ay Mother Earth, Mother Gaia o Inang Diyosa. Ang esensya ng buhay ay ang motherhood. Subalit nang ma-take over ng Kristyanismo ang mundo, naging patriarchal na ito. Bumuo ng monotheistic religion na pinamumunuan ng isang Diyos. At kung mapapansin nyo, nilalagyan natin ito ng masculine aspect na he instead na she. At ito na ang tumatak sa ating mga isipan. Naikondisyon na ito sa ating lahat na tuwing babanggit tayo ng Diyos, lagi nating tinatawag ito sa masculine na he is mighty, he is powerful, etc. Pero kung iisipin nyo mabuti, bilang kayo ay consciously awakened being na walang kasarian ng Diyos. Ito ay malaking contrast kung alam nyong ang entity ng Diyos ay hindi nakabase sa sex. We in this universe are all creations of a mighty, powerful, eternal source na hindi natin maide-describe dahil siya ay formless, infinite energy. Hindi natin ito masusukat at maaarok dahil sa kanyang walang katapusang kalawakan. Ngunit tayo, nabigyan na natin siya ng itsura, forma, dahil humahanap tayo ng sasambahin na pinakamataas ang ranggo sa lahat ng nilalang. Ang tunay lang nating nadarama at nalalaman sa pamamagitan ng ating inner compass o higher self ay ang lahat ng buhay dito ay nabubuo sa duality. Mula sa positive at negative, simbolismo ng divine masculine at divine feminine sa ating lahat. Kaya nagkakaroon ng creation o paglikha. At since ngayon ay araw ng mga nanay, nakarelate dito ang ating topic tungkol sa motherhood, simbolismo ng paglikha sa spiritualidad. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. Gibran, 1998, page 17. Motherhood is a spiritual journey. Ang ating mga magulang, higit sa lahat ang ating ina, ay napakalaking bahagi ng ating buhay dito sa mundo. May malaki din itong kaugnayan sa spiritualidad. Mula sa kabataan ng isang babae hanggang sa kanyang pagdadalaga, pagbubuntis, panganganak at pag-abot sa katandaan, masasabi nating ito ang kaganapan bilang isang babae sa mundong ito. Ito ay maihahalin tulad sa buwan, kung saan may iba't ibang phases ito. Ang kabataan at pagdadalaga ng babae ay maihahalin tulad sa new moon. Ang pagbubuntis at pagiging ina ay nakaugnay naman sa full moon. At ang katandaan, crone o wise woman, ay waning moon. At ang buwan ay simbolismo ng divine feminine, habang ang araw ay simbolismo naman ng divine masculine. Kaya, ang sangkap ng paglikha ay nangangailangan
ng dalawang component na ito. Ang pagdadala ng buhay sa mundo ang simbolismo ng isang ina. Ang pag-abot sa kaganapan ng pagkababae ay ang pagdadalang tao at panganganak. Dito nag-uumpisa ang excitement, awe, and wonder dahil ito ay isang inspiring experience. Ang pagiging isang ina ay napakahalaga at malaking misyon sa mundong ito. Sa panganganak ng isang babae, malaki ang sakripisyo niyang nakataya para sa pagluwal ng kanyang anak. Ayon nga sa ating kasabihan, nasa bingit ng kamatayan ang isang paa ng ina habang siya ay nagluluwal ng kanyang anak. The spiritual journey of motherhood is in the opportunity to heal. Ang motherhood ay may kapangyarihang ilabas ang lahat ng ating mga sugat at trauma. Nangyayari ito dahil ang transition ng motherhood ay isang life-changing and very emotional experience. Masakit para sa atin ang pakiramdam ng paglabas ng mga sugat na ito. Ngunit isa rin itong hindi kapanipaniwalang pagkakataon ng healing at sa pagsasagawa nito, mas magiging mabuti kang ina para sa iyong mga anak. Sa paglaki ng anak, ang ina ay may pinakamalaking partisipasyon sa paghuhubog ng pagkatao ng kanyang mga anak. Sa unang 7 taon, ang mga naituturo ng ina sa kanyang mga anak ang tumatatak sa mga bata at nabubuo dito ang basic survival at dependency sa kanilang ina o magulang. Sa pagdating ng adolescent period o pagiging teenagers, most of the time, nagkakaroon na ng conflict sa pagitan ng magulang at mga anak dahil dito nagiging slightly rebellious ang mga bata. Sa panahon kasi na ito, ang mga bata ay nag-uumpisa ng mag-discover ng kanilang sarili at ma-develop ang kanilang totoong personalidad, sovereignty, o individuality. The spiritual journey of motherhood is in the divine energy of your children. Bago mag-incarnate sa isang katawan, ang kaluluwa ng iyong anak ay galing sa totoong tahanan o home, kasama ng pinagmulan o source. Kaya pagdating ng soul sa katawan, at a certain point ng pagbubuntis, dala-dala ng iyong anak ang divine energy ng source. Kaya, sa moment na ikaw ay nagsilang na, alalahanin mo na dala-dala ng iyong anak ang isang divine being. Ang spiritual encounter ng pagiging ina ay very much present from the moment na manganak siya. Because you create a life. Ang gawaing ito ng paglikha ay naglalapit sa iyo sa kapangyarihan ng pinagmulan o source, kung saan nagmula ang lahat ng bagay sa universe. Your creative force acquires divine power because creating life is divine. And you as a mother is a goddess. Never forget that. Ito ang unang pagkakataon na ibinigay mo ang sarili mo sa iyong anak. Ibinigay mo na sa kanya ang iyong unconditional love. Minamahal mo sila ng walang kapalit at masaya ka sa lahat ng kanilang mga achievements, happiness at success. Kasama ka din nila sa kanilang kalungkutan, kasawian o kabiguan at pagkatalo. On the other hand, mas nagkakaroon ka ng paglago sa pagiging isang ina. Bukod sa iyong chosen commitment, responsibility, and unconditional love, you are also growing. Sila ang nagbibigay sa iyo ng aral. Natututo ka mula sa iyong mga anak. Sila ang nagiging reflection ng iyong sarili. The spiritual journey of motherhood is revealing ourselves through our connection and relationship with our children and others. Ang pakikipagrelasyon ay napakahalaga, hindi lang sa dalawang tao, kundi sa lahat ng relasyon kasama ang iyong mga anak at ibang tao.
Hindi natin kailanman makikita ang ating tunay na sarili kung wala tayong salamin. Walang observer para makita natin ang ating pagkatao. Kaya napakahalaga ng bawat isa sa ating pag-unlad. Sa kabilang banda, ang relasyon ng ating anak sa atin ay ganun din ang epekto. Ang mga magulang ang nagiging salamin din ng mga anak. Kaya mahalaga ang partisipasyon ng bawat isa sa kabuuan. Naniniwala ako na ang motherhood at fatherhood ay perpektong tool para sa enlightenment. Dahil isa sa pinakamahalagang regalo ng motherhood ang pagtanggap nito. At sa pamamagitan nito, mananatili ito sa iyo sa habang buhay. Hindi mo ito maitatapon, mabubura o maiwawala. Maaari mo pa ring tuklasin ang iba pang mga aspeto ng buhay at maaari mo pa ring sundin ang iba pang mga landas. Ngunit ang iyong estado sa pagiging isang ina ay hindi kailanman mawawala. The spiritual journey of motherhood is in the unique soul contract with your child. Lahat tayo ay may mga soul contract na ginagawa natin bago magkatawang tao o incarnate sa buhay na ito. At ang mga ito ay batay sa mga aral na pinili ng ating mga kaluluwa na matutunan. Ang ating mga anak ang ating biggest teachers at dumarating sila upang tulungan tayo na ma-heal ang mga pangunahing negatibong pattern na dala-dala natin dito if we are willing to do the work. Ngayon, nakaabot na po tayo sa huling bahagi. Nais ko lang pong batiin lahat ang nanay na tulad ko. Palakpakan natin ang ating mga sarili at palagi nating tandaan na ang ating layunin, role at misyon sa buhay dito ay napakalaking bahagi sa pag-unlad natin individually and collectively. Lahat tayo ay may mahalagang partisipasyon sa pag-unlad ng buong universe. Mapaina, ama, anak, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala at lahat ng buhay dito. Dahil lahat tayo ay bahagi ng kabuuan. We are all spiritual beings. All we need to do is follow our hearts and do our work, both as a mother and a spiritual being, to fulfill our mission in this lifetime. And that is to set the path for the future generation. Love yourself as you love your children and others. So, yun na lamang po muna. Happy Mother's Day to all of us. Peace, love, and light. Thanks for watching.